natin, grabe itong nangyari sa mga kababayan Pilipino po natin dyan sa Davao City, mga kababayan. Kita nyo, mga nakaakyat na sa bubong. Ayan o, sabi nga dito ni Ashley Garbin, basahin natin kawawa naman sila. Nasa bubong yung mga tao sa Matotom Street, Bangkal, Davao City. Masakit isipin na binabaha, wala yung leader nila. Nag-iisa silang lumalaban sa baha. Hindi birong umakyat sa bubong kasama ang pamilya, bata, matanda, habang may rumaragas ang tubig. Hindi lang constituent yan. Tao yan, pamilya yan, butante mo yan. Habang binabaha sila sa bangkal, nasaan ka? Which is etong si Sara Duterte at etong si Mayor Baste. Kasi mga kababayan, alam niyo yung pinakamasakit dito sa mga kababayan Pilipino po natin sa Davao City? Habang binabaha sila mga kababayan, yung mga leader nila, wala mga kababayan. Di po ba? So ngayon sabi pa dito, lugar mismo kung saan Mayor si Baste at Congressman si Pulong at BP si Inday Sara. Tapos ganitong nararanasan ng mga constituent nila, nagpapanik na ang presidente. Kita sa nagpapanik na ang presidente, ang mga residente, kita sa live stream yung taas ng baha. July 24, 10 p.m. Tapos ang BP nila at Mayor na si Basti Duterte nag-i-enjoy lang sa ibang bansa. Kahit official trip pa yan, dapat nandun sila pag ganitong kalamidad. Leadership 101, pagbaha, dapat kasama sa rescue, hindi na sa bakasyon. Kasi mga kababayan, biruin nyo kung gaano katindi itong mga Duterte. Hindi ba nila nakikita na sila ay public official? Sila po ay public servant, mga kababayan. Dapat ang ginagawa nila, sa ganitong klase ng kalamidad, mga kababayan, dapat naandyan sila, naaasahan sila na mga kababayan Pilipino po natin. So ngayon, sabi dito mga kababayan, sa bagay, ano naman na may tutulong ni Sara Duterte sa mga binaha? Nakababayan niya, pagkain pa nga lang ng mga abogada niya sa impeachment trial, gusto pa niya ipasagot sa taong bayan. Ang gastusin, kapal talaga ng pagmumukha, di ba? Dahil nga kung titingnan niyo mga kababayan na yan, no? Akala ko ba pinaglaanan to ng 51 billion pesos? O bakit binabaha pa rin ng Davao City? Akala ko ba pinaganda nila ang Davao City katulad ng Singapore, mga kababayan? O bakit lubog pa rin sa tubig at binabaha? Ang yayabang nila, talalakas ng loob nila na maghanap ng flood control sa ibang lugar. Pero sa sarili po nilang lugar, mga kababayan, palpak ang kanilang serbisyo. Sariling teritoryo na po nila ito. Pero palpak pa rin yung serbisyo po nila. Alam nyo, ito nga po yung sinasabi ko bago ka tumingin sa bakuran ng iba. Tingnan mo muna yung sarili mong bakuran kasi nakakahiya talaga. Biruin nyo kung gaano kataas ang baha. Yan o. Makaya. Kita nyo yan. Hindi na makaya. Ito, Central Park at Taal Street sa Bangkal, Davao City yan, mga kababayan. Diba, ang taas ng baha. Tapos yung mga Duterte at yung mga taga-suporta nilang bulag sa katotohanan, ang lakas maghanap ng flood control sa iba. Bakit ito, hindi nyo makita yung baha dito? Oh, grabe. Oh, saka ko na ron. Baka sabihin na naman ng mga didisit, nagkataon lang na may bagyo, umalis sila. Alam nyo naman, trabaho talaga ng mga Duterte yan. Wala silang pakialam sa mga constituent nila, mga kababayan. Tuwing alam nilang magkakaroon ng sakuna, doon nila itinatiming yung pagpunta at pag-i-enjoy sa ibang bansa. Habang yung mga kababayang Pilipino po natin ay binabaha. Diba? Yan ba ang gusto nyong gawing presidente? Yan ba ang sinasabi ninyo na mga Duterte, mahal na mga kababayang Pilipino po natin? Ito hindi unang beses nangyari to. Na kapag may sakuna mga kababayan, laging wala ang mga Duterte sa Pilipinas. Maraming beses na pong nangyari to. Kung matatandaan nyo, yung bagyong Karina, nasa ba si Sara noon? Diba nagpunta ng ibang bansa mga kababayan, itiniming pa na magkakaroon ng kalamidad? Ngayon, nasan ba si Basti Duterte? Yun, nag-i-enjoy sa bar mga kababayan kasama mga magagandang babae. Habang yung mga kababayang Pilipino niya, binabaha. Grabe. Guard house, oh. Yan, oh. Grabe.
Inday Rosel. Grabe to. Oh, akala ko ba mala Singapore to mga kababayan? Akala ko ba mala Singapore? O bakit ganito binabaha? At akala ko ba, di ba sinabi dati ni dating Pangulong Duterte, siya ang nagpaganda ng Davao City. Eh akala ko ba maganda ang Davao City, perfecto. O bakit binabaha mga kababayan? O di ba may isang vlogger pa dyan na nagpakita na maganda daw yung flood control ng Davao City? O kung maganda yung flood control ng Davao City, bakit binabaha? Oh, ako nagtatanong lang ako mga kababayan. Hindi po natin sinisiraan ng mga Duterte, nagtatanong lang tayo kung maganda ang flood control ng Davao City, bakit binabaha? O yan ang tanong dyan. At saka nasaan yung 51 billion pesos? Ang laki-laki ng ano nyo, laki-laki ng budget nyo nung panahon ng tatay nyo. Di ba mga kababayan? Tapos ang resulta binabaha. Eto pa, hindi lang yan, hindi pa yan. Kita nyo yung mga sasakyan, no? Sabi nga dito, tumaob ang mga sasakyan, ilang sasakyan ang tumaob matapos makaranas ng pagbaha sa Central Park Subdivision sa Bangkal, Davao City. Bunsod ng epekto ng habagat o southwest monsoon mga kababayan. Biruin nyo, habagat pa lang yan, hindi pa yan bagyo. Pero kita nyo na mga kababayan yung alam nyo nakakaawa yung nakakaawa yung mga kababayan Pilipino po natin dito kasi alam naman natin kung gaano kahirap bumili ng kotse. Kailangan natin ng malaking halaga mga kababayan. Alam naman natin na bago tayo makabili ng ganyan, makapagpundar ng ganyan, talagang matinding pagtatrabaho at matinding diskarte mga kababayan. Tapos ganito lang yung makikita mo sa mga pinaghirapan mo. Diba? Ayan o. Tapos yung kanilang namumuno dito sa kanilang lugar mga kababayan, ang pinaggagawa, puro pagta-travel abroad lang, pag-aaksaya ng pera ng taong bayan. Tapos sa pagdating ng Pilipinas, ang lakas pa maghanap ng flood control sa ibang lugar. Tapos sarili po nilang lugar, hindi nila makita yung problema. O sabi pa nga dito, balot ng putek ang mga kalsada. Nabalot ng putek ang ilang kalsada sa Central Park Subdivision sa Bangkal, Davao City. Ngayong Sabado, July 25, matapos makaranas ng pagbaha. Sinimulang linisin ng mga residente ang kanilang bahay. Kita nyo mga kababayan, no? Grabe. Paano po mapapakinabangan itong mga sasakyan na to? Lumubog na sa tubig. Yan, no? Kita nyo to mga kababayan, no? Kahit nga yung bahay ni General Torres sa Davao City, mga kababayan, hindi rin pinalampas di ba? O, tapos ito pa. O, ito pa yung isang video. Ito naman po mga kababayan, ay sa naman, sa may Davao City din. Davao Bukidnon Road, National Highway sa Barangay Riverside, Kalinan, Davao City din mga kababayan. Ito, tuloy pa natin. Nag-rescue ang Kalinan. Diyan nga pamilya I-rescue na nila. Ayan May grabing kusugan yun sa tubig. Diri sa banda sa may Barangay Riverside, Kalinan, Davao City. Kapin tulo ka oras na ang ulan. Laki-laki ng budget tapos ganito yung lugar mo, nakakahiya yan. Tapos ang lalakas ninyo magprotesta, magrally sa EDSA. Isinisigaw ninyo, managot yung mga kurakot, yung mga sangkot sa flood control. Ang lakas ng loob ninyo maghanap ng flood control, etong ang lugar ninyo, lumulubog sa baha, Diba? Alam nyo mga kababayan, wag na tayo magplastikan dito. Alam natin na yung mga naghahanap ng flood control dyan, mga taga-suporta ni Sara Duterte, ng mga Duterte. Yung numero uno na laging nagpuprotesta dyan sa EDSA mga kababayan. At o kaya dyan sa Liwasang Bonifacio at managot daw yung mga kurap. Pero dito kung titingnan nyo mga kababayan, di ba dapat mag-isip na tayo? Saan napunta yung 51 billion pesos? Kung ginamit yan sa tama, di sana hindi binabaha ngayon ang Davao City sa laki ng budget. Diba? Anyway, tuloy pa natin. Ano yung sitwasyon karon wala. Humol ng motor diri uban. Ay! Nagsubig yun sa ulan. Grabe. Kusog yung tubig. Gagawin nyo pa bang presidente yung walang pakinabang sa taong bayan? Sariling lugar mga kababayan, hindi siya mahagila pag oras ng kalamidad.
Diba? Gusto nyo ba na Duterte pa rin? Sa bagay mga kababayan, siguro yung ibang mga didisit dito, kahit lumulubog na yung buong katawan sa tubig mga kababayan dahil sa baha, nakaganon pa rin. Isa ka pamilyahan ko ning rescue nila dire Ah, sa mga responder sa Kalinan. kawawa. Kawawa yung mga kababayang Pilipino natin, oh. Ipinagmamalaki pa ng mga didisit na vlogger na hindi mabilis naman yung respondent dito sa Davao City. Ang pinag-uusapan nga dito, bakit binabaha pa rin ang Davao City? Oo nga, ipagpalagay natin, mabilis yung respondent. Ang problema mga kababayan, ang pinag-uusapan kasi dito, di ba pinagmamalaki nyo? Okay, maganda ang Davao City, mala Singapore. O bakit binabaha? Kung tutusin mga kababayan, hindi naman dapat ikatuwa na mabilis yung respondent. Ang dapat nating ikatuwa pag hindi binabaha yung isang lugar. Dahil ibig sabihin walang korupsyon na nangyari doon pagdating sa mga flood control project. Dito, eto mga kababayan, isang patunay lang to na talagang kurap yung mga namumuno dito. Iba? Dapat pagka pinanagot lahat ng kurap, damay pati mga Duterte. Dapat imbestigahan din sa flood control dahil nga yung lugar na nasasakupan nila mga kababayan, maliwanag naman na napakalaki talaga ng depekto at problema, lalo na pagdating sa usapin ng flood control project. Ito mismong panahon na pagkakataon na yung gumawa ng paraan mga kababayan para ipakita sa inyo kung gaano kakurap itong mga Duterte. Diba? Kasi kita nyo kung gaano katindi bahain yung lugar nila. Ibig sabihin walang maayos na flood control dyan. O ngayon, dapat ba nating tanungin mga kababayan itong sinabonggo kasi diba, yung pamilya niya, may mga flood control project din dito sa Davao City. O baka naman, diba, Senator Bongo, baka may mga flood control project kayo dito. O baka naman maayos nyo para hindi na bahain tong mga lugar na to. Diba mga kababayan? Kasi nung umumaga na, yan kasi yung gabi eh. Nung umumaga na mga kababayan, ganito na yung sitwasyon. As usual, baha pa rin. Ayan o. July 25, 2026. Davao City to mga kababayan ha. Paano rin? Lugar. Kala ko Singapore eh. Sisigaw na ba ako mga kababayan ng Justice for Davao City? Dahil yung mga politiko doon corrupt? Di ko naman nilalahat. Pero yung mismong naandi dito mga kababayan na ama ng lungsod na ito, talagang masasabi nating corrupt. Kasi biruin nyo, hindi man lang maayos-ayos yung problema dito. Alam mo, Ayan oh. Grabe talaga to oh. Tapos lugaw lang yung pinapakain nata dito. Saglip na bigyan mga kababayan ng relief foods. Yan oh. Kita nyo, lubog na lubog sa baha oh. Ngayon mga kababayan, hindi natin may iwasan kung bakit yung mga kababayan Pilipino natin talagang hinahanap itong si Basti Duterte. Kasi mga kababayan, ito basahin natin tong post ni Kuya Benji Jr. Contreras ha. Sabi dito, habang binabaha ang Davao City, ang kanilang mayor na si Basti Duterte nag-i-enjoy sa isang mamahaling bar sa Spain. Ganito ba ang malasakit ng mga Duterte sa mga Davaoeños? Kita nyo mga kababayan no, huli kam si Basti Duterte. Kasama yung mga magagandang babae mga kababayan na naando doon sa Pacha, Ibiza. Na kung saan habang binabaha yung kanyang mga constituents sa kanyang lungsod, siya po ay nag-i-enjoy. Pasayaw-sayaw kasama yung mga magagandang babae mga kababayan sa isang bar. Diba? Yan ba ang malasakit ng mga Duterte? Ako, nagtatanong lang ako ha. Yan ba ang malasakit mga kababayan nitong mga anak ni Digong? O sabi nga dito sa nakita nating balita galing dito sa
Kugihang bata. Sabi dito mga kababayan, ito naman ay may video din to. Di ko na lang ipapakita kasi baka makapiright tayo ng music. O sabi dito, sabi daw ni Attorney Jesus Palsis, baste nagpaparty sa Spain. Naglabas ng imahe at video sa social media si Attorney Jesus Palsis kung saan tinatanong niya kung nasa Ibiza, Spain umano si Davao City Mayor Sebastian Basti Duterte. Sa video nasulyapan ang lalaking mapagkakamalan daw pong si Mayor Baste. Pero maliwanag naman mga kababayan na mukha nga naman talaga ni Baste yung nandoon sa video. Anyway, sabi pa dito, sa kanyang post sinabi ni Palsis, was Mayor Basti Duterte party in Ibiza, Spain yesterday. Ang daming models and beautiful girls Dagdag pa niya, nagtatanong umano siya dahil sa gitna ng nagpapatuloy na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte na kapatid ni Mayor Baste. Nagwo-worry lang pala si Baste, parang kapatid niya na si VP Sara Duterte kahit may impeachment trial at kahit binabaha ang Davao City mga kababayan. Kasi nga, kita nyo naman, ang mga Duterte talagang trabaho na nila na kapag may kalamidad mga kababayan, hindi talaga sila mahagilap ng kanilang lungsod. Kaya nga kawawang kawawa yung mga kababayang Pilipino po natin dyan sa Davao City. Dyan sa Davao mga kababayan kasi masyadong pabaya yung kanilang mayor, masyadong pabaya yung kanilang congressman at yung kanilang pinapangarap na maging presidente na si Sara Duterte ni hindi man lang sila magawang bisitahin. Mga kababayan, ano po, bibisita kapag may binawian ng buhay dun sa kanya mga constituent dahil gagamitin yon bilang publicity mga kababayan. So yun, ang gawain ng mga ito. Pero para sa akin mga kababayan, trabaho na po talaga nila na umalis kapag kailangan sila ng taong bayan. So sa mga kababayan Pilipino po natin, ngayon pa lang, mag-isip na kayo kung karapat dapat ba na suportahan pa ito pong mga ito. Kasi biruin nyo kahit yung mga vlogger nila mukha atang sala po sa hulog yung mga pag-iisip. Katulad ng mga kababayan itong si Kipicho. Ano ba yung sabi dito mga kababayan? Ito basahin natin Good morning all. To the billions of people who've been messaging me saying na mag-raise tayo ng funds for donating tayo for the food of the defense team. I relay your concern to someone who relay your concern to BP herself. Maraming mga may restaurant and even home cooks also messaging me saying they're willing to feed the defense team. So I also relay that to the member of her team mga kababayan. So nauna pa na manawagan ng pambili ng pagkain ng defense team ni Sara Duterte kaysa manawagan ng donation para tulungan yung mga kababayang Pilipino po natin na binaha dyan po sa Davao City. Yan ba ay nasa tamang pag-iisip pa? Ako, nagtatanong lang ako kasi biruin nyo, alam naman natin na binaha ng matindi ang Davao City mga kababayan. At habang binabaha sila, wala yung kanilang mayor doon, wala yung congressman doon, wala din mga kababayan yung vice presidente doon sa mismong hometown nila. Tapos yung mga vlogger mananawagan ng magre-raise ng funds para pakainin yung defense team ni Sara Duterte. Pati ba naman yung pagkain ng defense team mo, Sara, ipapasagot mo po sa taong bayan? Di ba kayo nahihiya niyan? Ako, nagtatanong lang ako. Diba? Sabi pa nga dito, pinapasabi ko if pwede malaman ni BP para alam niya will show our support not just in words but in action. Sabi pa dito, in her own words, the BP message back. Maraming salamat pero sabihan sila, huwag na sila mag-alala sa akin. Amen. Mag-alala tayo sa mga may sakit at nagugutom at nakakatulong. Di ko ma-replyan kay Atty. Narbasa at Atty. Binluan at POA. Ako nag-aalala, hindi sa kanya. Kailangan nila ng protein para ma-maintain yung kisig. No offense kay Atty. Sheila. Parang mukha siyang may sariling home chef. Yan yung sabi dito mga kababayan ni Kipicho. So thank you everyone, but I think it's her way to remind us that there are people na totoong inaapi at walang-wala. Yan po yung sabi dito mga kababayan ni Kipicho. Pero kung may utak lang sana, eto mga vlogger na sumusuporta kay Sara Duterte, miski pa ba sabihin nyo yan publicly?
na gusto nyong mag-raise ng funds para pakainin yung defense team habang binabaha yung Davao City? Di ba dapat ang ginagawa ninyo, kung gusto nyo mag-raise ng funds, tulungan yung mga kababayang Pilipino natin dyan sa Davao City. Kasi mukha atang walang kwenta yung mayor dyan. Di ba mga kababayan? Kaya nga para sa akin, in my personal opinion, dapat po talaga na itong mga Duterte mga kababayan ay hindi na po makahawak pa ng mas mataas na posisyon kasi hindi naman nila mga kababayan kayang tawag dito, kayang i-handle o kayang trabahuin mga kababayan yung gawain ng isang mabuting politiko. Kaya nga lalo na pag naging presidente pa itong mga ito, paano aasahan to ng taong bayan? Habang si PBBM, abalang-abala na tulungan yung mga kababayang Pilipino po natin, si Sara Duterte, abalang-abalang nagtatravel abroad, si Basti Duterte, abalang-abalang nagpapasarap buhay. Diba? Kaya nga ngayon pa lang, sana magising na yung mga kababayang Pilipino po natin na naniniwala at sumusuporta at sumusuporta dito po sa mga Duterte mga kababayan. Kasi ngayon pa lang sasabihin ko na sa inyo na yung sinasabi ng mga Duterte na pinaganda nila ang Davao City, ginawa nila mala Singapore mga kababayan, at yung pinagkakalat ng mga DD-shirt na sinabi mala Singapore, yung Davao City, isang malaking kalokohan po yan. Dahil wala pong mala Singapore na binabaha ng matinding baha kapag ka may habagat mga kababayan. Ano po? So kayo, kung kayo po ang tatanungin, ano po masasabi nyo hingil po sa pagiging pabaya mga kababayan nitong mga Duterte sa kanilang mga constituent dyan po mga kababayan sa Davao City. So comment below na lamang po kung ano po masasabi nyo hingil po dyan.